Ma'am, this is Tintin. Hi, Tintin. That's How are Jessica you? Soho. Fine. Ha, talaga? Putak ang lamig ng kamay niya. Public policy. Tapos nakita ko siya, sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi ko, nawala din mama ko. Eh, ginawa ko siya, di ka dito. Pinasok ko sa trabahoan namin, tapos tinatanong ko kung may alam niya yung telephone number, tsaka mama niya. Sabi niya, alam niyo mga maya, yung telephone number. Taga saan ka? Hindi mo alam? Makati. Makati daw. How old are you, Tintin? 6. 6. You know where in Makati you live? Is it near the mall or near a park? Ah, okay. Oh. Ano ma? Ninanap kita ma. Hmm. Sige ma. Patuloy pong dinadagsa ang aming tanggapan ng mga panawagan at sa tulong ng mga may mabubuting kalooban, muling nagkukrus ng landas ang mga taong pilit pinaghiwalay at biniro ng kapalaran. January 20, dakong alas 9 ng gabi, dumating sa aming tanggapan sina Denny Palma at Jorech Pagaran, pawang mga empleyado ng isang tindahan sa Quiapo. Ay pa, tata. Idinulog nila sa amin ang batang babaeng natagpuan nila sa harap ng kanilang tindahan sa Quiapo, si Justin May Pineda, 6 years old. Hello. Ma'am, this is Tintin. Hi, Tintin. That's How are Jessica you? Soho. Fine. Ha, talaga? Putak ang lamig ng kamay niya. Saan niyo mo siya nakita? Doon po sa trabahoan namin sa tapat. Ayon sa kanila, walang tigil ang pag-iyak ng bata nung natagpuan nila ito. Kaya't minabuti nilang magpaalam sa kanilang amo na makapag-undertime para madala ang bata sa aming opisina. Public policy. Tapos nakita ko siya, sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi ko, nawala din mama ko. Eh, ginawa ko siya, di ka dito. Pinasok ko sa trabahoan namin, tapos tinatanong ko kung may alam niya yung telephone number, tsaka mama niya. Sabi niya, alam niyo mga maya, yung telephone number. Saan ka pa? Sinong kasama mo? Ha? Kuwento ni na Denny at Jorech. Abala raw sila noon sa pagtitinda nung napansin nila ang bata sa harap ng kanilang tindahan. Agad daw nila itong nilapitan at nalaman mula sa kanya na naliligaw ito. Nahiwalay raw siya sa kanyang ina at kapatid habang namimili ng ipanreregalo sa kanyang teacher. Saka yung alam mo, malani ang pangalan nanay mo. Pineda. Ikaw, anong family? Anong buong Matalino pangalan at mo? bibo si Justin. Sumasagot sa bawat tanong namin. Hindi mo alam? Justin Maybe Pineda. Taga saan ka? Hindi mo alam? Makati. Makati daw. How old are you, Tintin? 6. 6. You know where in Makati you live? Is it near the mall or near a park? Ah, okay. Oh. Sige. At sa maikling panahong nakasama siya ng dalawang lalaking kumupkup sa kanya, nakapalagayan na niya kaagad ng loob ang mga ito. Sasama nyo na. Sa aming pakikipag-usap sa bata, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Mary Ann Pineda raw ang buong pangalan ng kanyang ina. Kasalukuyan daw siyang nasa kindergarten at nag-aaral sa St. Paul's College sa Makati. Net ang pangalan ng kanyang teacher at June naman ang security guard sa kanilang eskwelahan. 0919. Agad naming kinontak ang eskwelahan ni Justin para makumpirma ang mga impormasyong ito. Nung oras ding yon, nakuha namin ang telephone number ni Mary Ann, ang ina ni Justin. Habang naglalakad palabas ng opisina, nakausap ng bata ang kanyang ina sa telepono. Ano ma? Ninanap kita ma. Hmm. Sige ma.
uuwi na, di ba? Agad-agad, pumunta ang isa sa aming mga team sa eskwelahan at doon nakipagkita sa kanila si Mary Ann. Samantala, habang nasa sasakyan, bigla na lang tumulo ang luha ni Justin. Ba't ka umiiyak? Ha? Hindi ako papayagan ni Mama magkita kay Kuya. Papayagan ka niya. Kakausapin ko si Mama mamaya. Ha? Ha? Di payag naman yung mama mo eh. Ilang oras pa lang niyang kasama sina Denny at Jorech, pero dinamdam na niya ang napipinto nilang paghihiwalay. Ang maganda niyan, text meet na lang tayo. Tapos magkita tayo kasama mo, mama mo. Diba? Hindi papayagan ako. Di pa. Lapit na. Pagdating namin sa St. Paul's, nakaabang na ang nakatatandang kapatid ni Justin, kasama ang ilang madre ng kanilang eskwelahan. What happened? Bakit ka nawala? Si Justin, agad na tinanong ang kanyang nanay. Kuya, saan si Mama? Papunta na dito. Muling nagkausap sa telepono sina Mary Ann at Justin. Pero sa pagkakataong ito, kaligayahan na ang nabasa namin sa mukha ng bata. Ano, Ma? Sige. Okay. Ilang minuto rin kaming naghintay sa pagdating ni Mary Ann. At nung dumating siya, Mama! Hindi ka pwedeng mawala. agad ikwinento ni na Denny at Jorech kung paano nila natagpuan si Justin. Pumunta siya dun sa... Pabalik-balik siya doon, nagtataka ko. Umiiyak siya. Kaya tinanong ko siya, bakit ka umiiyak? Sabi, nawala po yung mama ko. Kaya kinuha ko. Tapos pinasok ko sa tindahan namin. Tinatanong ko kung alam yung telephone number, alam niya yung pangalan niyo. Tapos sabi niya, hindi daw niya nagkapisa yung telephone number. Uwi na kami. Si Mary Ann, halos hindi makapaniwala sa pagkakabalik sa kanya ng kanyang pinakamamahal na anak. Kaya lang, hindi ko alam kung saang side pumunta. Nung huli, bumalik tong isa, iniwan niya yung isa. Kaya pagbalik namin, wala na, umikot siya. Actually, ma'am, napansin namin, Hindi niya inasahang matatagpuang muli ang anak sa araw ding yon. Kaya't ganun na lang ang pag-uumapaw ng tuwa sa kanyang kalooban. Thank you, pa. Thank you. Ngayon, buo ng muli ang kanilang pamilya dahil na rin sa pagmamalasakit ng mga hindi nila kaano-ano. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang